po sa inyong lahat. So, sa mga sumusubaybay po sa ating channel, marami pong salamat. At sa mga hindi po, okay, like po, share po, subscribe po ng ating channel. So, ang pag-uusapan natin ay tiyak kong makakatulong ito, lalo-lalo na sa mga naghihirap sa kasalukuyan na hindi maipapaliwanag kung ano ang kanilang nararamdaman. So, ang paksa natin na pag-usapan ay mga sign na may kinalaman sa kulang o naliligalig ng masasamang espiritu. Sa mga naniniwala, ito po ay napakahalaga para sa kanila, yung kaalaman na ating maibabahagi. Pero sa mga hindi naniniwala, ito ay isa lamang katang-isip o ito ay binabaliwala. Ayaw po na ikaw po nanonood sa video ito ay naniniwala at sana po nakakatulong ng malaki sa iyo ang ating ibabahagi. Sa pagsisimula po, nais ko lamang na linawin mo sa lahat ng gagawin natin o ginagawa natin ay pagtulong po ng pusa sa mga nangangailangan. Sana po makakatulong ito sa inyo at hindi po kayo nasa kalagayan na malala na po. So sana po ito ay naging isang paraan po ng pagbubukas isip sa iba dyan na sirado po ang kanilang paniniwala o ang kanilang isip tungkol sa mga bagay-bagay gaya ng mga masasamang espiritu o mga ginagawa ng mga taong nasa kadiliman. So, ano-ano po ba ang mga sign na ikaw ay nakulam na o naliligalig na ng masasamang espiritu? Isa-isahin natin po. So, kung ikaw ay hindi high blood, ngunit ang balikat at saka batok mo ay laging mabigat at tila may nakasampa, yon po ay isa. Ito ay kakaiba, maaring magpatingin ka sa mga healer. Dahil alam naman natin kung high blood, kung mayroong instrumentong medical, na ginagawa kung high blood ka talaga. At ang iba naman sa ating mga kababayan ay merong maintenance doon sa high blood. Pero kung hindi ka talaga high blood o walang kang sintomas na ganoon at naramdaman mo na ganoon na, yun po, nakakamahala na po yun. Kailangan mo pong magpatingin talaga sa mga healer. Laging masakit ang ulo sa hindi malaman na dahilan. Umiinit ang ulo biglaan, na animo ay laging galit dahil nga nai-influensyahan ito ng mga espiritu o ang iba pa dala na ulam. Hindi makatulog sa gabi, balisa at laging hindi mapakali. Biglang pagkabog ng dibdib na tila laging takot sa hindi malaman na dahilan. So kung ikaw po ay nakakaranas sa karamdam ng ganito, so mabahala na po kayo. Biglang pagkabog ng dibdib, yun, nakakabahala talaga. Karamdaman na biglaan, ngunit walang findings ng doktor. Mga pamamaga ng katawan, mga pantal at pasa na bigla na lang tumubo o tumutubo sa kahit anong parte ng katawan. Sugat na inuuod na at lumalaking biglaan na hindi ka naman diabetic at wala rin naman na
kadahilanan kung bakit meron kang ganoong klaseng sugat. Yun na po. Hindi makatayo na parang mabigat ang karamdaman na hindi maipaliwanag. Laging binabangungot sa gabi. Kahit na nga sa pagtulog ay hindi naman sobrang busog. Alam naman natin na madalas ang kadahilanan ng pagkabangungot ay sobrang pagkain o natulog ng biglaan na busog. So kung hindi ka naman ganoon ang ugali mo bago ka matulog, yun po ay isa na po sa mga sintomas o senyales. Mabahala na po kayo. Laging binabangungot sa gabi, yon isa na inulit lamang natin. Nanaginip ng masama. Nagkakaroon ng iba-ibang pangitain o tinatawag natin vision o nakikita ng mga masasama, minamalas sa buhay at bigla ang pagbagsak ng negosyo. Yung kagipitan ba, kahirapan na nararamdaman, so ay isa rin iyon na epekto po ng pagkukulang at ng mga masamang impluwensya ng mga espiritu. Laging nag-aaway ang mag-asawa. Kung ikaw po ay may asawa, hindi mo malaman bakit palagi kayong hindi magkakasundo, nag-aaway, napakagulo ng tahanan. Biglang pagkawala ng trabaho at sandakmakan na kamalasan sa buhay na hindi mo talagang maipaliwanag bakit ganoon. Ang mga transaksyon mo ay palaging wala o hindi mo makukuha. So hindi natutuloy, kumbaga, ganoon po. At lapitin ng disgrasya. So ang mga iyon ay ilan lamang sa mga senyales o sintomas na meron ng kumukulang sa iyo o may mga masamang espiritu na bumabulabog talaga sa iyo. Pagpatuloy natin, marami pa po ito. Baka sa susunod nating mga babanggitin ay yun na ang iyong nararamdaman. Hindi mo lamang lubos na binigyan ng pansin dahil akala mo normal lang, natural lang na nararanasan. Ito po. Nakakatulog ka nga sa gabi, ngunit sa hating gabi biglang magigising ka. Kadalasan ay alas 3 na o alas 2 na o 2 o 3 lang ang tulog mo, oras ng pagtulog. So hindi maganda yung pagtulog mo, merong bumabulabog o gusto mo nung manakit o magpakamatay na walang kadahilan. Kung hindi ka man o hindi mo man ito naranasan, ngunit ito'y naobserbahan mo sa iyong kapamilya, sa iyong kaibigan, mapapaisip ka talaga na baka nga ay may kumukulang na o may masamang espiritu na gumagambala sa atin. Pagpatuloy natin. So kung may mananakit o gustong manakit o magpakamatay, yun ay isa na sa mga symptoms. Matinding depression, kalungkutan, palagi na lang ang nega. Biglang pagpayat at bagsak ng pangangatawan. So ito talaga, makita talaga natin na obvious na maganda naman ang katawan niya, walang problema, ngunit bigla na lang, kita mo, mismo sa sarili mo, pansin mo yun ay hindi normal. Sumasakit ang kalamnan, yung katawan, sumasakit ang loob ng mga organ, ngunit walang findings ng doktor. So nagpagamot ka, nagpakonsulta ka, lahat ng mga instrumento, medical
instrument ay ginawa na. Ultrasound, x-ray, o anong-ano pa man dyan, no, na pinapaproseso sa'yo, no, ng doktor. Ngunit ang findings talaga ay wala. So yun na ang sintomas naman o lumalaki ang tiyan. So, ilan lamang yan. Pagpatuloy pa natin, baka ang babanggitin natin ay nararanasan mo, nararamdaman mo, o yung mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, kapamilya mo. Mabahala mo tayo dito. Biglang pagkawala ng trabaho at sandamakmak na kamalasan sa buhay. Yun ay isa rin. Lumalaki yung tiyan at parang laging busog ngunit hindi makakain. Para bang punong-puno, no, ang kanyang tiyan, no, na walang espasyo kumbaga ang pagkain dahil nga parang busog lang, walang gana. Kung ang mga nabanggit na ito ay nararamdaman mo, mas makakabuti kung lumapit ka na sa mga spiritual healer. O kung nararamdaman po o ito po ay nangyayari, no, sa kapamilya mo, kaibigan, maaari mo po siyang payuhan na pumunta o lumapit po sa mga spiritual healer upang malaman po, no, ang sakit ba ito ay material lamang o spiritual na ang karamdaman. Dahil talaga may kaibahan po yung material na nararamdaman o sakit kesa sa spiritual na sakit. At kung ano man po yung sakit na yon, kapag meron pong spiritual na bira, talaga po kahit ilang doktor pa ang puntahan mo, kahit na ilang mga gamot pa yung gagamitin mo sa panlunas, hindi yun uubra. Dahil iba po kapag merong spiritual na bira. Sana po makatulong ito ang ating ibinabahagi sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo upang magkaroon po kayo ng notification na meron po tayong bagong i-upload na video. Sana po makatulong sa inyo. Like, share, follow, subscribe po. Isang magandang